Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naalala mo ba ang nangyaring stampede sa Wawawi ng taong 2006? Isa ka ba sa mga pumunta o may kilala kang nagpunta sa event na ito? February 4, 2006, halos 30,000 na mga katao ang nagtungo sa isang stadium para makilahok sa first anniversary ng sikat na game show na Wawawi. Pero imbis na maging masaya ang lahat, napuno ang lugar ng iyakan at hinagpis matapos masawi ang napakaraming tao. Pero katanungan nga ng lahat, bakit nga ba humantong sa ganon ang masaya dapat na selebrasyon ng Wawawi? At para sa ating kwento ngayon, balikan natin ang buong storya ng Wawawi Stampede na nangyari ng taong 2006. Taong 2005, unang umere ang afternoon television variety show na Wawawi sa ABS-CBN. Ang host ng nasabing programa ay si Willie Rebillame o mas kilala bilang Kuya Will. Sikat na laro ng show ay ang Hep Hep Hooray, Pera o Bayong at Wheel of Fortune. Sa lahat ng laro, binibigyan ng chance ang mga manlalaro na mag-uwi ng malaking halaga ng pera. Lunes hanggang Sabado ipinapalabas ang nasabing show. Ilan nga sa mga sikat na naging co-host ng Wawawi ay sina Mariel Rodriguez, Pokwang, Valerie Concepcion at marami pang iba. Layunin nga ng palabas na magpasaya ng mga manonood at makatulong sa mga mahihirap. Tinangkilik ng nakararami ang Wawawi dahil para sa iba, malaki ang pag-asa na ibinibigay ng programa sa kanilang buhay. At talaga nga namang pumatok sa mga manonood ang nasabing game show. At makalipas nga ang isang taon, nag-anunsyo ang Wawawi na magdarao sila ng isang special anniversary episode. Nakatakda ang special episode na mangyari ng February 4, 2006. Maraming manonood ang na-excite dahil gustong-gusto talaga nila ang nasabing programa. At dahil espesyal ang episode, sinabi ni Willie na kasama sa mga papremyo ng programa ay isang jeep, taxi at ang pinakamalaking papremyo nga ay 1 million pesos. Hindi din basta sa studio gaganapin ang anniversary kundi sa Philippine Sports Stadium at sa loob nito ay ang Ultra Stadium, isang sports complex na matatagpuan sa Pasig City. Dalawa ang venue na inokupa ng Wawawi. Ang unang venue nga ay ang basketball court sa loob ng stadium na kayang umukupa ng 10,000 na mga katao. Pero ayon sa programa, 5,000 lamang ang papapasukin sa nasabing court. Ang pangalawang venue naman ay ang football field kung saan pupwesto ang mga hindi papalari makapasok sa basketball court. Napakalaki ng field na ito at kaya nitong umukupa ng 15,000 na mga katao. Maraming Pilipino ang naakit sa magandang papremyo at limpak-limpak na pera na pwedeng mapalalunan. Kaya naman February 1, 2006, 3 araw bago ang anniversary episode, marami nang pumila sa labas ng stadium. Dito na nga din tila nag-camping ang mga tao habang nag-aantay sa February 4. Napakaraming nagbabakas sakali na mauna sila sa pila para masigurado nilang makakapasok sila sa loob ng stadium. Ang mga pumilang tao ay umabot ng 30,000 bago pa ang mismong araw ng anniversary episode. Ayon nga sa ulat, karamihan sa mga taong nag-antay sa labas ng stadium ay mula sa pinakamahihirap na bahagi ng Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Karaniwan sa kanila ay walang trabaho at naakit nga sa pangako ng palabas ng instant na pagyaman. Kahit na gutom ay tiniis ng mga tao ito para lamang subukan ang swerte nilang manalo ng limpak-limpak na salapi. Sa ibang ulat, sinabi na tanging biskwit at tubig lamang ang pagkain ng mga taong ito sa bawat araw na dumadaan bago nga dumating ang anniversary episode. At February 4, 2006, bandang 3:00 ng madaling araw, nagsimula nang pumila ang mga tao malapit sa gate ng Ultra Stadium. Dahil sa dami ng tao, hindi na iwasan ang siksikan, tulakan at balyahan. Kinontrol naman kaagad ng mga gwardiya ang mga tao at pinabalik sila sa kani-kanilang mga tent. Bandang 6:00 ng umaga nang simulang buksan ng mga organizer ng Wawawi ang gate ng stadium. Ang gate ay nasa gilid ng stadium at ang daan papunta sa gate ay slope driveway o pasulong. Kasabay nito, namigay na ng tiket ang mga organizer sa mga unang taong pumila at sa ilang taong nag-camping para makapasok sa court. Agad namang kumalat na nagkakabigay na nga ng tiket kaya halos lahat ng tao ay sumugod sa entrance ng gate. Ilan sa kanila ay nagmamadali na makakuha ng tiket kaya hindi maiwasan ang tulakan ng mga tao sa likod ng harang sa gate.
At dahil sa pagdagsa ng mga tao, isinara agad ng mga gwardya ang gate at naglagay pa nga ng dagdag na barikada sa kanan at kaliwang parte ng gate. Nang sa gayon nga ay makontrol nila ang pagdating ng napakaraming tao. Labis namang nadismaya ang mga tao na hindi nabigyan ng tiket at sumigaw na, "Bakit yung iba nabigyan na ng tiket?" Hindi nagtagal, nainip na ang mga tao at nagreklamo sa gwardya na hindi sila nabigyan ng tiket. Kaya ito ay nagresulta sa balyahan at tulakan ng mga taong nagrereklamo. Dahil dito, isang harang sa gate ang natumba. At dito na nagsimulang mag-unahan tumakbo papunta sa gate ang mga tao. Sinubukang kontrolin ng mga gwardya ang tao subalit mas nanaig ang kanilang puwersa. Pinilit buksan ng mga tao ang nakasaradong gate at paulit-ulit nila itong inalog at tinulak-tulak. Hanggang sa tuluyan na ngang mabuksan ang gate at nagsimula nang pumasok ang mga tao. At dahil palusong ang daan papuntang gate, ang mga taong nasa unahan ay dumaus-os at natumba habang nagtutulukan ang mga tao. Ang ibang mga tao naman na nasa likod ay natisod sa mga taong natumba. Tila domino effect na nga ang nangyari at dumami ang taong natumba. At dito na nagsimula ang stampede. Sunod naman narinig ang hiyawan na humihingi ng saklolo. Ilan sa kanila ay mga taong hilong-hilo dahil sa pagod at naipit sa siksikan. Agad naman dumating ang Red Cross na pinamumunuan noon na nooy senador na si Richard Gordon para i-rescue ang mga tao. Subalit labis silang nahirapan dahil sa dami ng tao nang nasa labas ng stadium. At makalipas ang ilang oras, dito na tumambad sa lahat ang mga labi ng biktima ng trahedya. Umabot nga sa 73 ang nasawi at 800 naman ang sugatan. Karamihan sa mga nasawing biktima ay mga babae at matatanda. Ang mga sugatan naman ay ginamot lamang sa gilid ng ospital kung saan sila sinugod dahil puno na ang loob ng mga ospital. Marami nga ang nagulat sa nangyaring trahedya na dapat ay isang masayang selebrasyon. Agad na naglagay ng barikada sa lugar kung nasaan ang mga labi habang inaantay ang mga kaanak ng mga biktima. Nagkalat nga ang mga gamit na naiwan ng mga biktima sa lugar. Walang ibang maririnig sa lugar kundi ang iyakan ng mga tao. Ang ibang kaanak naman ng mga biktima ay halos mawalan ng malay na makita ang kanilang mga kaanak na wala ng buhay. Mayroon ding ayaw umalis sa tabi ng kanilang kaanak habang nagluluksa. Dumating ang dating Vice President noon na si Noli De Castro sa stadium. Nandun din ang Mayor ng Pasig noon na si Vicente Eusebio at ang dating Congressman na si Dudut Jaworski. Ang Red Cross, ilang NGO at ang ABS-CBN ang siyang nanguna para maibigay ang medikal na pangangailangan ng mga biktima. Ayon sa Red Cross, 50 sa mga namatay ay natagpuan sa stadium habang ang iba naman ay binawian na ng buhay sa ospital. Nangako naman ang nooy ABS-CBN Chairman at CEO Eugenio Gabi Lopez III na magbibigay ng tulong at tulong pinansyal sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Binuo din ng ABS-CBN ang 71 Dreams Foundation para tulungan ang mga kaanak ng mga biktima. Ang nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo ay binisita din ang mga biktima sa mga ospital. Inutos din niya ang pagbuo ng Task Force Ultra na siyang mag-iimbestiga sa mga nangyari. At makalipas nga ang 3 araw, nilabas ng Task Force Ultra ang resulta ng kanilang investigasyon. Ayon sa Task Force Ultra, ang Wawawi ay naglaan lamang ng kakaunting mga tiket para sa napakaraming tao na naghihintay ng ilang araw upang makapasok sa stadium. Naniniwala sila na hindi natandya ng tama ng ABS-CBN ang dami ng taong pupunta sa nasabing event. Pinuna din ng Task Force Ultra ang pamimigay ng konting tiket ng ABS-CBN. Inihaling tulad ng Task Force Ultra ang ginawa ng ABS-CBN sa pamimigay ng maliit na karne sa gutom na mga lobo. Ang ginawa umano ng ABS-CBN ang nag-trigger sa stampede. Sinabi din sa report na ang dahilan kaya nagkagulo ang mga tao ay dahil sa anunsyo ng isang staff ng ABS-CBN. Sinabi umano ng staff na ang unang 300 tao lamang na nasa pila ang tanging mabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa pera o bayong. Ang pera o bayong nga ay isang laro sa Wawawi kung saan pwede kang manalo ng pera na mula 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos. At dahil sa dami ng tao na gustong makasali, ang mga tao sa likuran ay nagtulakan. Ang ilan ay pinilit makasingit upang mauna sila sa pila. At para makontrol nga ang dami ng mga taong gustong makapasok, isinara ng mga tauhan ng network ang gate. Ngunit dahil sa dagsa ng mga tao, palusong na daan at hindi pantay na ibabaw ng kalsada, natisod at nahulog ang mga taong nasa unahan ng pila.
na naging sanhinga ng pagkamatay at pinsala. Sinabi din ng task force na halatang kulang ng koordinasyon sa pagitan ng mga organizer at mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Pinuna nila ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng security guard ng ABS-CBN, security ng Philippine Sports Stadium at ng mga pulis. Wala din umanong contingency plan ang ABS-CBN para sa crowd control. Ayon din sa investigasyon, ang ilan sa mga tao ay pinilit na pumasok sa maliit na awang ng gate kung saan marami nga ang namatay. Ayon din sa investigasyon, nanghingi umano ng tulong ang ABS-CBN sa mayor ng Pasig noon na si Vicente Eusebio at sa police chief para mapanatili ang kaayusan ng pila. Subalit wala daw ang mayor at police chief na nag-meeting noon bago ang event. Ito daw ay dahil hindi naman pala inimbitahan ng mga organizer ang mayor at police chief. Dahilan kaya hindi agad na aksyonan ang trahedya. Lumabas din sa mga balita na nagtuturoan noon ang Pasig Police, security ng stadium at ang ABS-CBN sa nangyari. Hugas kamay naman ang detachment commander ng Ultra Security. Ayon sa lalaki, utos daw ng network na buksan ng LPR gate na siyang daanan para lamang sa mga kotse. Ito nga ay pababa, maliit at baku-baku na daan. Sinabi din ng lalaki na binigyan nila ng idea ang ABS-CBN tungkol sa pwedeng mangyari. Ngunit iginiit daw ng network na walang magiging problema sa pagpasok ng mga tao. Depensa naman ng head ng security ng ABS-CBN, kaya sa LPR gate pinadaan ang mga tao dahil ito raw ang pinakamadaling daan papunta sa open bleachers ng Ultra at madali daw ito lakaran. Ang sinisisi naman ng head ng security ng network ay ang Philippine National Police. Ang may trabaho na daw kasi ng crowd control ay ang mga pulis at hindi daw iyon responsibilidad ng head ng security. Reklamo naman ng PNP, kulang ng koordinasyon ang network sa kanila at tangi lang daw inalala ng network ay ang kanilang show. Ayon sa ibang nakaligtas, mas tumindi ang tulukan dahil sa kumalat na biro na may banta ng bomba. Dahil sa takot nga ng mga tao, nagtulakan at nagtakbuhan. Itinanggi naman ng mga pulis ang tungkol dito dahil wala daw silang nakuhang ebidensya tungkol sa banta ng bomba. Ayon sa isang survivor, sinabi niyang walang tumutulong sa kanya na tao dahil iniisip nila ang kanilang sarili. Mabuti na lamang nang siya ay natumba ay may humugot sa kanyang gwardya. May nagsabi naman na nanay at sinabi niya na sa pila na mismo umiihi ang mga tao noon dahil kapag umalis ka sa pila, may aagaw sa iyong pwesto. Sinabi din ng ginang na may nagsabi daw sa kanila na kahit hindi makapasok sa stadium, maari pa daw silang manalo ng 5 to 10,000 pesos at grocery package basta meron silang ticket. Mayroon ding witness na nagsabing dapat kasi pinapasok na ng mga gwardya ang nagtutulakang tao nang sa gayon ay hindi na magkaroon pa ng siksikan. Pero hindi nga sila pinapasok ng mga gwardya. Ayon din sa witness na nagkakatulukan na wala naman daw nagsabi sa kanila ng gagawin. Depensa naman ng mga guard, hindi na nila naawat ang sobrang dami ng mga tao. Isa nga sa mga namatayan ang nagsabing, hindi lang tsansa niya na manalo ng milyon ang nawala, kundi ang pinakamamahal niyang asawa. Sinabi naman ng National Telecommunications Commission o NTC na maaring mawala ng lisensya ang ABS-CBN para mag-operate. Kung mapapatunayang nagpabaya ang network sa pagbibigay ng sapat na mga hakbang upang maprotektahan ang mga taong pupunta sa venue. Sinabi nga ng komisyon na ang ginawa ng ABS-CBN ay maaaring masaklaw ng 1985 circular o huwag gumawa ng anumang aksyon na makakasama sa kalusugan ng publiko, kapakanan ng publiko o kaligtasan ng publiko. Ayon sa interview sa host ng Wawawi na si Willie, napakalungkot niya dahil sa nangyaring trahedya. Ang hangaring lamang daw ng kanilang programa ay magpasaya ng maraming tao at makatulong sa mga taong may hirap. Subalit ang nangyari nga ay nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Idiniin din ni Willie na walang may gusto sa nangyari. Matapos nga ang malagim na trahedya, pansamantala munang hindi umere ang Wawawi. Ang mga taong nakapasok na sa loob ng stadium ay walang idea sa nangyaring trahedya sa labas ng stadium. Umuwi na lamang ang mga manonood nang inanunsyo nga ng programa na hindi natuloy ang anniversary episode dahil sa malagim na pangyayari. Pero muli din namang umere ang Wawawi hanggang sa umabot nga ito ng 4 na taon. Sa unang anibersaryo ng trahedya, sa halip na ipagdiwang ang ikalawang anibersaryo ng Wawawi, inilaan ng programa ang huling bahagi ng show para sa isang candlelight vigil length at sandalingang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng studio.
Nagbigay nga si Willie ng maikling pahayag at kumanta pa nga si Yeng Constantino ng hawak kamay. Ang kalaban nga ng Wawawi noon na Itbulaga ay nag-alay ng 1 minutong katahimikan at panalangin para sa mga biktima ng trahedya. Isang contestant sa dating segment ng Itbulaga na On the Spot Jackpot ang nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa stampede. Sinabi ng contestant na isang kamag-anak niya ang namatay sa trahedya. At bago nga matapos ang kanyang kwento, sinabi niya ang mga katagang, mas importante ang buhay kaysa sa pera. October 2006 nang nagsampa ang ilang pamilya ng biktima ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa ABS-CBN at sa Wawawi dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Subalit noong January 29, 2008, lumabas ang balita na ang kaso ay ibinasura na ng Supreme Court. Tinagurian naman ng Guinness World Record ang nangyaring trahedya na the greatest death toll in a game show sa kasaysayan ng mundo. Kung kayo ang tatanungin, sino ba ang dapat sisihin sa nangyaring trahedya? May dapat bang managot at sino sa tingin mo ang dapat na managot? Umaattend ka ba ng mga event kung saan marami ang mga taong dumadalo? Bakit at bakit hindi? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!